Sa hapong to mga kapatid, no, napakaganda ng ating pong topic. No? God breakthrough. Bakit kaya? No? Ano kaya ang ibig sabihin nun? Breakthrough natin sa afternoon na to. No? At ngayon mga kapatid, no, God of breakthrough. Hallelujah. Sabi sa usual, sa secular po mga kapatid, pag sinabi po nating breakthrough, it has something to do with force. No po? There will be no breakthrough if there's no force, there's no momentum. And this afternoon, we will experience or we will see and witness series of breakthrough sa buhay ng mag-asawa na ito. And we can never tell no what faith can do to give you breakthrough kung totoong ikaw ay patuloy na magbibigay, that you will lay down your faith, your trust in God. No? The same with David, no, sa 2 Samuel. Okay? To be exact, no? Basahin ko na 2 Samuel 5 verse 19, no po? Tama po ba? Yeah, 2 Samuel, no? 2 Samuel 5 verse 19. Ito yung time na sinabi ng Panginoon kay David, go up. Inassure ng Panginoon, I will give you breakthrough. I will deliver Philistine to you. Sabi ng Panginoon no, sa 2 Samuel 5 verse 19 and 20. Sabi dito, and David inquired of the Lord, saying, shall I go up to the Philistines? Wilt thou deliver them into my hand? And the Lord said unto David, go up, for I will doubtless deliver the Philistine into thine hand. Verse 20, and David came to the Baal-perazim, and David smote them there, and said, the Lord hath broken forth. When we say broken forth, ito po yung breakthrough. Ito po. Broken forth upon mine enemies before me, as the breach of waters. Therefore, he called the name of that place Baal Perazim. Alam niyo po mga kapatid, what's beautiful with David is that, alam natin si David, isa siya sa mga great man and God after own heart, no, sa Panginoon natin. Kahit ilang beses siya nagkamali, alam natin na he knows how to ask forgiveness and repent genuinely in front of his God. Kaya nga, si David, pagdating dito, talagang nagtanong si David. And ma-witness natin later on how this couple, as an individual and as a couple, really have this gesture of honoring God and gesture of respecting and really love God, how they decide and how they push through to their life, inquiring the Lord. At sana po matuto tayong lahat sa buhay ng mag-asawa nito. Kasi kung meron man pong nagkukulang, kasi yung talino at galing na sa atin ay mga kapatid, mga kaabangers, mga ka-DLS, mga bago pa lang nakakapakinig ng ating platform, no po. God has given us, no, not the spirit of fear, sabi sa 2 Timothy, but love, power, and sound mind. Yan ang binigay sa atin ng Panginoon. At inassure niya tayo that the Holy Spirit will teach us everything if you will give the trust in God. No po. And kanina habang kausap ko po ang mag-asawang to, I'm really excited how God really, paano natin makikita, kayo pong mga nandiyan na nakikinig at nanonood, how will this message of life, no, sa buhay ng ating mga guests, mabe-bless po tayong lahat. Po, at muli mapapatunayan natin, makikita natin that God is not changed, no? Hindi siya nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Totoo siya sa mga pangako niya sa atin. Totoo siya sa mga iniwan niyang pangako sa atin. Totoo siya sa assurance that when you give faith or when you manifest faith, maraming pwedeng gawin yung faith sa buhay natin. Ha? Faith can heal you. First, faith can save you. Kasi di ba sa Ephesians 2:8, it is by grace through faith. No? Not in that of yourself. Faith, you can experience the fullness of the Holy Spirit in your life when you have faith.
Faith is a requirement for you to be sanctified. Gusto natin talagang maging magamit ng Panginoon to purify, magpa-purify tayo sa Panginoon. Let God purify yourself. Kahit, alam natin yan, kahit tayo ligtas na. There are things na we do things outside the Word of God. May mga hilig tayong shortcuts. May mga bagay tayo na sumisimple pa rin tayo. Tama ba? And if you want to have a life blessed, sanctified, empowered, strengthened by by God, let the Holy Spirit work out on you. Submit. Faith can give you perfect peace. Pag alam natin na talagang we are really, really living in the Spirit and we walk by faith, not by sight, we will experience peace. Faith can heal, not only in our physical body, but also in our spiritual wickedness. Faith can give us victory over our adversaries. Alam niyo po mga kapatid, ang ating bisita, they're young couple. But I can see the vigor, the Spirit of the Lord, the anointing God gave to them. No? And I hope you'll stay tuned, get back and relax, sit back and relax, and be blessed this afternoon. No? God is God of breakthrough. And we can see them to the lives of these people, these brethren na makakausap natin this afternoon. At hindi ko na po papatagalin. Amen? So yung mga kaabangers natin, mga ka-TLS, mga dati nating mga kasama, palagi nating mga kasama. Amen? So, let me just have, batiin natin, no? Greetings sa ating mga maaagang taga-subaybay ng ating pong real life talk show. Ha? Parang talk show na tayo, no? Real life. Mga katotohanan ng buhay na dito po lang natin naririnig. Paanong ang isang buhay na wala ng pag-asa. Buhay na wala ng direksyon. Na sa logical thinking ng man, pwede na mag-give up. Pero dahil may naiwan, may naitanim na pag-asa, may naitanim na pananampalataya, God lift them up. God lift them up. At sabi katulad kay David, go up. I will deliver to you, Philistine. Amen. At ngayon mga kapatid, hindi ko na po papatagalin, ang ating guest, straight from California, USA. Let's all welcome Kuya Bricks and Ate Abigail Lu dito po sa ating platform, Daily Life Sharing. Welcome po. Hello, good afternoon. Good afternoon dyan sa inyong lahat. Shout out sa support group namin, Christ-like Couples, kina Pastor Anthony, Pastor Julius, and kay Tito Joey. Shout out. And good afternoon sa lahat ng viewers natin. So, I'm Bricks. And my wife, Abigail. Amen. So, kami po ang mag-testimony. Okay. Kuya Brick, sige po. Baka meron po kayong gustong batiin sa inyo pong hometown dito sa Pilipinas. Sige po. Pwede po kayong magsalita ng Cebuano, para batiin niyo po silang lahat. Sige po. Hi sa mga taga Jensan and sa mga friends na namin na nag-watch ngayon. Wow. Hello sa inyo. Praise God. Amen. So, siguro, yung inyong mga ngiti ay talagang bakas na bakas ang inyong pong kasiyahan sa inyong buhay ngayon. Pero, nice po naming malaman. Paano ba nagkakilala si Kuya Bricks at si Ate Abigail? Ayan. O ha? Mga ka-abangers, mga ka-DNS, wala pang 3 o'clock kasi nimula na Love story. Ang love story, ha? Amen. Sige po. So, churchmate kami dalawa, but nagka-close kami dahil sa naging business partner kami during the pandemic time. Wow. Kasi I'm into buy and selling cars and si Abby, meron kami mga connections. Then, di ba, during pandemic, hindi nakakalabas by cluster lang. Pero kami, may privilege kami na
makalabas and may all access kami. So, ang ginagawa namin is, kung kuyari kayo, nasa bahay lang, kami ang magpa-purchase ng inyong items sa grocery, kung anong kailan nyo, medicine, and then i-deliver namin door to door sa inyong bahay. So, doon nag-start ang aming closeness talaga. Pero as business partner, purely, and until na-develop, and then I'm asking na ang mga signs and wonders ng Panginoon na din ang nag-build sa aming love story hanggang kaibigan kami. Because I prayed for her and then may iba siyang gusto, hindi, pero hindi ako noon. So I prayed to God, Lord, I want to tell her na I love her and I like her. So please speak through dreams sa kanya. Wow. And so, yun, Tama napanaginipan nangyari. niya ako. And Wow. humingi ako ng sign sa Panginoon na when she will ask me, are you courting me? So that's the cue. Yun talaga ang cue na mag-confess ako sa kanya. And then, the rest yun hanggang sa kinasal kami. Wow. And then, nagkaroon kami ng business, egg distribution. So we started the egg distribution hindi ganun kalaki. So we started just 50 trays hanggang naging 100 trays, 300, 500, up to the point na naging 1,000 trays per week aming sold out. So lumalaki ng lumalaki yung business namin. Hanggang until such time na umabot na into 5,000 trays per week and up to running na siya ng 10,000. So yun. So, Kuya Bricks, Ate Abigail, i-clear lang natin ano. Yung po bang business na yan ay dito sa Pilipinas? Yes, dyan sa Yes Pinas. po, sa Pinas. So, Sa mga Jansan po. sa Gensan, sa General Santos, no? Kababayan natin si Kuya Manny Pacquiao, ah. Yes, So, kapitbahay so, namin. so Davao. mga kabangers, ano, they started, ngayon nasa US sila, pero they started, no? They started as business partners, no? And Kuya Bricks, Ate Abigail, can you give us a short background, no? Saan kayo, I mean, with your childhood, ano yung background nyo pareho before kayo nagkakilala? Um, sa childhood ko po, pinalaki na po talaga kami ng magulang namin na kilala na po talaga namin yung Panginoon. Kumbaga, born Christian na po talaga kami. Bata pa lang kami, Sunday school, binibigyan na kami ng 5 pesos. O ayan, ihatid sa magta-tithes and offering na. Tinuturuan na po kami paano kami Wow. maging tithe giver. Ganun po. Same as Same with my mine. husband. So we have our family business. So at early age, train kami how to be a faithful giver and how to honor God through finances. So every weekend, so tinitrain ako ng father ko na, ito yung pag-compute ng tithes natin. So as hanggang sa naglaki kami na dala na siya na culture na hanggang ngayon, we honoring God to our finances. Wow, amen. Just in case, Kuya Bricks and Ate Abigail, no? Uh, there, we have parents listening now, and we have like youth, no, all levels. Ano yung pwede niyo pong encouragement sa kanila? What's your deep experience about tithes and offering na maaga pa lang tinuturuan na natin ang mga bata? Sa inyo pong experience. Sa experience ko po, ang tinuturo talaga ng magulang ko is, kung may natanggap kaming income, unahin ko talaga yung para sa Panginoon. Amen. Kumbaga, yeah, seek ye first po and Mm. His kingdom and His righteousness and all these things shall be added unto you. Kumbaga, uunahin talaga yung para sa Panginoon Amen. bago yung para sa amin. Sa'yo. Sa akin naman, ang encouragement ko to parents, kahit kami as a parents na din, train up your child in the way he should go. Kasi sa atin nagsisimula yung maliliit na bagay. Tayo ang groundbreaker ng ating generation. So, in terms Wow. regarding sa giving, so first teach our hearts how to honor God. The Lord doesn't need our riches, but He's looking for our hearts. So, yun ang dapat natin matrain, how to in-tune our hearts sa Panginoon. Wow. Amen. Amen.
So, to continue, ibig niyo pong sabihin, you both came from a, kumbaga, Christian family na po. Yes po. So, nung nasa Pilipinas pa po kayo and I believe may mga naging ministry po kayo. Ano po yung mga naging ministry niyo po sa atin dito po sa Pilipinas? Ako, I've been a member of praise and worship team since I was in college, from acoustic guitar and electric guitar. And si wife naman is into multimedia ministry. Wow. Production, mga behind the scenes sila. So, she's a photographer, videographer. Yan. Nakaka-identify po kami nila Gabi sa multimedia. Yan po ang una naming mga ministry, no? Multimedia. Amen. So, when you are in the Philippines, do you experience challenges? Ano po? Ano po yung may share niyo po sa life niyo po na challenges that really, kasi kanina tinanong ko po sa inyo, bakit ba God, the God of breakthrough? Sige po, bigyan niyo po kami ng yung inyong, alam ko, no, series of breakthroughs in your life. Pero umpisan po natin yung nasa Pilipinas. Ano po yung mga experiences niyo po dito sa Philippines na talagang really, no, you experience breakthrough in it? Yeah. So, you cannot experience breakthrough if wala kang downtimes. Yun ang sa. When you say downtime, cannot, ano ibig sabihin po ng downtime? Kung sa farming pa, tagtuyot. Drought. Oo. So, ibig sabihin, drought. oo. So, yun, because you cannot appreciate one thing if you not experience yung less na bagay. So, before breakthroughs, you will undergo struggles. So, sa amin, mag-wife, ng namin, especially as bagong young couples, God moves sa amin through the finances. Doon ang breakthrough. Doon ang naging struggle namin as a young couple sa aming finances. Because syempre, si young couple, we're desiring a house. And syempre yung pag-start up ng family. So, in order to achieve that, meron kaming business. So, yun, sabi ko kanina na okay yung business, paakit ng paakit, but suddenly and unexpectedly, biglang nag-shutdown. Wow. So, we undergo from comfortable life, hindi naman sa ganun nakamasagana, pero syempre yung comfortable life, may sasakyan, hanggang sa nawala yun dahan-dahan, hanggang sa yung feeling na yung empty na yung fuel mo and 50 to 60 kilometers pa yung kailangan mong i-travel. So, wala ka ng pera sa pitaka mo and yung ATM mo walang laman. So, kung if ever maubusan ka, tutulak ka na lang. So, meaning, no, naranasan nyo rin yung at early age, rock bottom. Pero gusto ko po maunawaan, no, mga kaabangers, mga ka-DLX, nag-umpisa po sila as business partner. Tama po ba, kuya? Opo. Yes po. Business partner. So, meaning, hindi pa po kayo kasal noon. Tama po? Hindi pa po. Pwede niyo po ba ikwento sa amin how it started? No po? O mga young adult, makinig po tayo. Amen. Paano po nag-start yung inyong business venture? No po, bago po kayo mag-umpisa, sige po, hinga lang po kayo ng konti, babati lang po ako ng konti. Naandito na po, no, nanonood po ang ating nanay ng tahanan. Pastor May, welcome po sa ating platform. Ingatan po kayo ni Lord dyan. Alam namin nandyan na po kayo. Safe, no? Safe po kayo dyan sa Singapore. Welcome po Ate Jopin, Ate Josie, MJ Serna. Sabi ni Ate Zali Arizobal, Montehermoso. Woohoo! Kaya pala, a Bricks team from Abigail and Bricks. Blessed afternoon po. Tama po ba? Kaya po a Bricks? Okay. Amen. Opo. Amen. Yes po. Abigail and Bricks. Abigail and Bricks. Kaya Abricks. Nakuha kagad ni Ate Sally kasi businessman din tong dalawang to, yung mag-asawa to. Sabi nila, galing partner in business, naging partner in life.
partner in the kingdom. Hallelujah. Yes. Okay. Oo, sabi nila. Totoo yan, ano? Kasi, alam nyo, pagka yung usual nating naririnig, no? Nag-partner, pero dahil wala silang, walang Diyos, walang pinagpapasakupang salita ng Panginoon, they end up na hindi maayos, no po? Richie Bakiran, no? Maraming magandang tanghali po sa inyong dalawa, sa inyong lahat, ano po? And nag-comment po ang aking may bahay. Sabi po ni Attorney Bernadette Carrasco Faustino, Q pa lang, are you courting me? Wow. Tapos, kinasal na agad. Tapos, business na agad. Parang business contract yung pinasok. Para daw pong business contract yung pinasok. Ganito pong magtanong to kasi alam niyo po, abogado po itong asawa ko. Sige nga po. Kaya nga Attorney Bern, ipinapakwento ko sa kanila paano sila nag-umpisa nung hindi pa sila kasal. Yan. Oh. Ngayon po, sige po Kuya, Bricks. Opo. Uy, sabi ni Pastora Donna, wow, taga Jensan. Kababayan ko pala sila. Uy, taga Jensan po. Si Pastora Donna Cabangisan Fabian. Ano po? Ating Lopas. Hello po. sa mga po natin. No? Hello to Pastora Lay. No? Watching din po sila. Amen. Sige po. Yung iba, maya-maya po ha. Sige po, Kuya Bricks. We want to see ano po how it started no po. Para yun no po, alam niyo magandang makita po ito ng mga kabataan tsaka ng mga young. How they started no po. Sige po. Yung wife siguro maganda mag-story ng love story. Sige po. Paano mamaya magpatuloy? Yeah, sige. I Bali, agree to you, Kuya Bricks. Pag tayo dire-diretso talagang magkwento no. General po tayo. Hayaan niyo po si Ate. Ate Abigail, sige po. Kayo po. please bear with us po kasi medyo nahihirapan kami mag-Tagalog. Laking Bisaya po talaga kaya ang tono namin medyo Bisaya. Pero we'll try our best po. Yung love story po namin, nagsimula po talaga sa pandemic. Kumbaga yung iba parang nalungkot dahil may pandemic. Ito naman si husband, natuwa dahil may pandemic kasi doon na pala magsisimula yung love story namin. So, nagsimula po kami sa pasabay services. Kung alam niyo po, lahat po tayo may, anong tawag doon, yung Lockdown. lockdown. So, Mhm. lahat po tayo, ang mga may cluster by cluster po, hindi po lahat nakakapasok ng mall, hindi po lahat nakakapasok ng church. Kumbaga may mga clustering po tayo. So, grasya po ng Panginoon, may mga connection po kami na kami po ay may privilege na nakakapasok every day. In and out. In and out, kahit saan po kami pupunta ng aming city ay nakakapasok po kami. And doon po nag-isip kami doon po ako nakaisip na, Siya yung nakaisip talaga. nakaisip, pasabay Idea. services. And then timing, I'm into buy and selling cars. So sabi ko, and walang income walang bibilin sasakyan kasi, 'di ba that time, walang kahit may sasakyan ka, hindi ka basta-basta makaalis. So timing on that time, ang sasakyan ko is pick up. So sabi ko sa kanya, nag-share siya ng idea na ganun. Through chat-chat kami, kamusta, ganyan, ganyan. Nga, nagpapasabay ako pero nahirapan siya kasi wala siyang sasakyan. Sabi ko, may pick up ako. So, sige, partner tayo, bigyan ikaw na bahala sa akin din sa paggas. Kasi naboboard din ako sa bahay. So, doon na nag-start. So, I have a pick-up truck and then yun ang idea niya. So, sabay kami, nag-grocery, pinasamahan ko siya. Pero that time, wala pa yun. Lang, as churchmate, friends. Then suddenly, ako naka-develop ng feeling sa kanya because she's a woman of God. And I prayed for her kung siya ba talaga yung will ni Lord. And then yun na, yung naghingi ako ng sign na ever kung siya. Then may mga promptings din na binigyan ng Panginoon na siya na talaga. So, yun lang po. Amen. Yeah. Amen. So, we can see to their lives, mga kaabangers, mga ka-DLS, we can see that their first breakthrough is the breakthrough that they obey. Not just to have a relationship, pero from the flesh, nag-breakthrough sila
to obey, no? In the spirit. So, maganda kasing maunawaan natin yung protocol kung paano tayo gustong kumilos at mamuhay ayon sa Panginoon at sa salita ng Panginoon. Amen. Kung And to add up for sa mga singles is you pray for your partner not just to engage in a relationship. You must pray na, Lord, siya ba yung plan mo para sa akin? Kasi if ever na pasok ka lang ng relationship, time bomb yung relationship mo. Anytime mag-i-end yan. So, mas masakit yun. So, mas maganda na yung will ng Panginoon. And you pray for that woman kasi marriage life is not that easy also. So, you will pray na yan. Kasi, ito, ma-explain ko to. Mahirap to maintindihan kung single ka pa and kung naghahanap ka, may gusto ka na hindi, parang feel mo hindi will ng Lord. Pero sa akin, as I experience, because I've been, before sa kanya, I'm into a relationship na na-sense ko na hindi kami same ng faith yung previous, yung bago sa kanya. Ma-sense mo kasi na by prompting ng Holy Spirit na hindi talaga. And to share that a little bit, I pray to God na, Lord, if hindi siya yung woman para sa akin, break us apart. Parang sabi ng sa akin while I'm praying, sure ka, masakit yun. After a week, it happens. Then, ang condition ko naman yun habang tinipray ko yun, Lord, if ever mag-break up kami ng tong babae na to, let it be siya yung makipag-break. And ayaw ko yung may third party issue. So, ganun talaga yung nangyari. Na small, so, naging smooth siya, pero masakit. Pero, and on the other half, I'm happy because sabi ko, Lord, hindi talaga siya yung para sa akin. Kasi yun yung sign na hiningi. So, in every move, let us honor God and yun nga, mag-consult tayo. Yun yung word. Let's consult kay Lord. Lord, ito ba yun siya yung partner na para sa akin? Amen. Ang haba na ko. Ang haba ng hair ni ate. Ate Abigail. Kuya Bricks, pwede mo bang ikwento? Nakwento mo yung paano mo ipinag-pray, no? Si Sister Abigail. But sabi mo kasi kanina, humingi ka ng sign na magpo-propose ka once na binigyan ka ng sign ng Panginoon. And ano yung sign na yun? Ang sign na hiningi ko sa Panginoon is if siya ang unang tatanong na are you courting me? Or may gusto ka sa akin? Yun ang cue ko na mag-confess ako sa kanya na yes, gusto kita, ganito. Kasi syempre tayo lalaki may pagka-torpe side tayo yung ko, Lord, gusto ko siya unang muna magtanong para magsagot na lang o yes or no. Pero to be honest po, Pastor Walter, sinabihan ko talaga siya na wala talagang gusto sa kanya. Sabi ko, kasi medyo may na-feel na ako Sabi ko sa sarili ko na parang iba na to. Sabi ko, ayoko siyang paasahin. Pero yun pala, nagdasal na pala siya, sabi niya, kung manliligaw man siya sa akin, gusto niya na ako yung unang magtatanong. Pero, mag-speak daw si Lord sa akin through dreams. Kaya yung panahon na yun, nanaginip talaga ako na nag-speak si Lord sa akin through dreams na nanliligaw siya. Kaya yung tinanong ko siya, sabi ko, nanliligaw ka ba? Parang ganun. So, yun na nga yung hiningi niyang sign na mag-speak si Lord sa akin through dreams. Hindi ko yung makalimutan na scenario. May delivery kami nun sa isang subdivision. So, syempre, subdivision, 20 to 30 kilometers lang, di ba, ang takbo. So, first gear lang. Yung tinanong niya ako, Sanya Bay, nanliligaw ka ba? May gusto ka sa akin? Hindi ako maka-second gear. Sa sobrang kaba ko yung remain lang na yung ang ano ng makina is so I stopped, nagpatabi ako sa gilid kasi parang pinakabahan ako, nanginginig ako, hindi ako makagalaw. So yun, sinabi ko sa kanya ko, honestly, I pray to God and I ask for a sign and yes, gusto kita. I want to pursue you and court you. So, So, napakan yung buhok ko. Talagang prayer works. Nakakatuwa naman, na alam mo kaya rin ako nakaka-relate sa inyo. Me and my wife, halos ganyan ang story namin.
we were separated for 18 years. In a dream, kinausap ako ng Panginoon. I mean, parang ganyan din yung story. Nakakatuwa po na mga kaabangers, mga ka-DLS. Really, God speaks on us. Gives us vision, speak to our dreams, speak when we read the Bible, speak when we heard the message of God. Totoo po talaga. No? Totoo talaga na ang Panginoon ay until this present time, He talks. He gives us message. If we are just open enough, yung ating pong spiritual senses ay sharpen enough to hear the word, to hear the voice of God sa ating mga buhay. And I believe ganito ang nangyari kila Kuya Bricks and Sister Abigail, no? Nakakatuwa naman. And then ano kasunod? How it goes, no? By the way, doon po bang ganyan ang inyong pong sitwasyon in the personal level? How's the business going? Sige, isabay niyo na po ito. Okay. Ang addition ko din sa mga single ko dyan, if may gusto kayo na tao, ipag-pray nyo muna. If yun ba yung will ng Panginoon. Kasi yun, naging prayer ko yun kasi ilang months na ako nagpaparamdam sa Kanya, pero parang wala man. So I pray to God na, Lord, I don't wanna waste time, resources, and effort. Sabi ko, if hindi pa rin siya, so stop it na. So sabi ko ganun. Para no hurt din. So, yun. So be direct sa Panginoon kung mag-ask kayo. And then that time, ang business pa lang namin is yun, yung pasabay services. And then, syempre yung medyo nagluwag-luwag na yung lockdown. So medyo naghina na yung business. So, and there's got another open new window of opportunity sa amin. Yun yung egg business. May isang, kasi yun, yung father niya is into city traffic. And then may nagka-problema sa yung farm na yun. So tinulungan ng father niya troubleshoot, yung solusyonan yung problem na yun. Until such time na kapag kami, pwede ba kami mag-business dyan? Anong pwede mag-business? So they offered us 50 trays lang. Started 50 trays. So dun, pa lang kami nun? Boyfriend, girlfriend. And till such time, habang sa, madali lang kami. So 2020, nag-start ang pandemic, no? Naging kami September. And then, sige na kami sama. So, we decided, and they are saying na, settle na kayo kasi always na kayo nagsasama parati. Pero, di ba nasabi ko kanina na wala talagang gusto kay Bricks? Ang una ko lang talagang nakita sa kanya, Pastor Walter, is paano niya pong itrato yung mama niya. Kasi wala na po kasi siyang papa. Ang naiwan na lang sa kanya is yung mama niya. Tapos, yung time na yun is parang magde-date tayo dalawa nun, di ba? Magde-date sana kaming dalawa. Pero, biglang umulan, tumawag yung mama niya. Sabi niya, Deng, wala akong kasama. Brown out kasi. Tapos yung mama niya medyo malabo na yung mata. Ayun, di na natuloy yung date namin. So, inuna niya po yung mama niya. So, kung ako po yun, hindi po ako na-hurt, hindi po ako na ano ba yan? May date tayo ngayon, ba't mo ako iiwan sa ere? Tapos i-Indianin mo ako. Pero yun kasing na-feel ko na inuna niya po yung mama niya, doon po ako na-touch na sabi ko, siya, family-oriented. Amen. So, hanggang po, na-bless po ako sa kay Bricks kasi inuuna niya po yung wife niya. Kasi ngayon, wala na po kasi yung parents niya, patay na po kasi. So, yun po, yun din yung ma-advise ko sa mga singles na kung paano itatrato yung boyfriend, girlfriend, o yung partner niya, yung parents niya. For sure, yun din po yung itatrato niya sa inyo. So, yun lang. Sana ba tayo dun na part? Wala ko eh. Amen. Yun po. So naririnig natin mga kaabangers, mga ka-DLS, na breakthrough is not just an action in our life. It has prerequisites in order for us to have a breakthrough. May mga transformation, may mga changing of the mind, may mga renewing of the mind na nangyayari. As they explore their relationship, no? Yung nakakatuwa kasi sa kanila, hindi sila nagpadali, they pray, dumaan sila sa tamang proseso. No? And they plan together, no? Hindi biglaan.
Kasi ang buhay ay talagang, we have a God. We have a God of order. So, gustong makita ng Panginoon din talaga yung kaayusan natin sa ating buhay. No? Mm. Nakakatuwang makita, no? There are still, no? Yung ganito yung kailangan nating maging model, no? Especially sa mga young adults, sa mga youth, na makita nyo po ito na talagang hindi lang po basta mag-a-eyeball kayo ng katext mo, o hindi lang po bigla kayo magkikita ng katext mo. There's process and there's proper timing. No po. So, I would like to ask po sa inyong dalawa, kay Kuya Bricks tsaka kay Sister Abigail. Were there any time na it almost cost your relationship and your business, na nag-isip kayo na, ay, tigilan na natin to? And what did you Yes. both do nung time na meron kayong gantong challenge? Sige po. Ang nangyari sa amin is we did not stop the business. Pero na-stop siya dahil kusa siyang ma-stop. Hindi namin intention siya ma-stop. Hindi. Na-stop talaga siya. Siguro ang challenge part sa amin is yung hindi kami magsisihan. Mm. Saan ba tayo nagkulang? Saan Mm. tayo? Kasi ang nangyari is nag-close yung supplier namin. So, okay lang yan. Hanap na ibang supplier. Ang problema is, nagbibigay kasi kami ng credit account kasi bultuhan yun eh. So, it's not Yeah. just, it's almost 5 digits to 6 digits na mga amount. So, Mm. malakihan. So, kaya yun na stop din yung operation kasi na-stop yung supply. So, na-stop yung purchases nila. Yung, nag-chain reaction na. Hindi na sila, for short, nagkautang sila sa amin. Hindi sila nakabayad. Okay. So, yun yung naging challenge sa amin kasi kung nag-stop yung supplier, so okay lang. So, revolve naman sa iba. Kaso ang problema is, yung fund namin is na-stagnant sa Ibang tao. ibang client namin. Natenga. Hindi nakaikot yung pera. O, hindi nakaikot. So yun, pati kami na-stagnant. Mm. Pero alam Yun lang, naman, hindi lang magsisihan. yeah. Although may lapses man sa bawat isa, pero okay, nandito na tayo. So, let's just take this lesson na dito mangyari sa next natin ng mga kung ibigay tayo ng chance ng Panginoon to revive ulit, bigyan tayo ng business. Amen. No? Ito for para makita nila hindi naman real, actual life doon sa real life na to. Paano kayo naghahatian sa inyong negosyo? I mean, sinong mas admin type, sinong mas operational type sa inyong dalawa? Sa operation ako talaga. Ako, So, operation, admin. Siya ang sa finances, siya ang tracking ng yung sa credit ng financing. accounts, gano'n, expenses, gano'n. More, tsaka ako kasi na-focus ako sa marketing, operation. Sa So, field talaga sa siya. field ako. So, binibigay ko sila sa kanya. Ito na yung So, Okay. gano'n. Yan. And Mga that time kasi bagong panganak siya sa baby nan. So, mm, syempre, ang babae pag bagong panganak, syempre, may recovery stage pa. mm. So, Okay. yun ang So, kanina nag-umpisa kayo ng business, ngayon may anak na kagad. Okay, tanong ko, gaano katagal? No, gaano kayo katagal naging, sabihin nating boyfriend, girlfriend, after kayo nagpakasal, before kayo nagpakasal? No, para maduksungan natin yung, teka lang, ba't 6 nanganganak months agad? lang po. Smart Sorry. pa lang sila. Ano po, bali September 2020. September 2020 po kami naging boyfriend, girlfriend. Tama ba? uh, after 6 months, Tapos, after 6 months lang po, kinasal nagpakasal. na po kami agad. Very Tapos, that was March 2021. 2021. Kasal kami. After two And months. after 2 months po, hindi po good. namin ine-expect after 2 months, lumipad po kami ng Dubai para maging OFW naman po. Mm. Doon po ako nabuntis after 2 months namin. Hindi ko po talaga ine-expect kasi balak namin mag-iipon pa kami nun sa Dubai as Mm. OFW.
Pero nung nabuntis po ako, ilang months lang din umuwi din po ako at bumalik sa Pilipinas. Wow. Kita mo, no? Unexpected nagka-baby agad after 2 months. Amen. 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 Talagang ang bilis ng gift of God sa inyong buhay. Yeah. Ang bilis eh. Nagmamadali si Lord sa inyong buhay. Sabi po ni Sister Leia Punsyon, ano po, mga Bisaya din pala guest nyo, Pastor. Opo, Bisaya din po siya. From, ano ba siya? Rojas po yata siya. Amen. Marami po na. Basahin ko lamang po. I-welcome lang po natin yung iba nating mga. Oy, from Kalawan, Laguna, Love Faustino. Okay. King pong Hipag. Mary Jean. Straight from the US, Jonalyn Cao, aking classmate, Nelyalga. Amen. Sino pa po? At Kuya Julius Quaton Paler, no? Preach my boy. Sino po ito? Kilala po yata kayo. Kuya Bricks. Mentor ko po yan. Pastor namin, mentor Hallelujah. ko din. Welcome po, welcome. Pastor po siya. Opo. Pastor Julius Quaton Paler. Expect po na may kakausap po sa inyo at baka po imbitahin na rin po namin kayong ma-interview. Hallelujah. Ate Leto Ramos, good afternoon po. Magandang hapon po. And Dr. May Kiachon, amen. May mga comment po sila dito eh. Dali lang po. And then from Levites of Christ, ano po? Welcome po, Pastor Jason Hernandez and they are from Bawan, Batangas. Ano po? Pastor Jason and Pastor Joe Hernandez. Ano po? Welcome po kayo. And then, sino pa po? Sabi po ni Ate Yolanda Hiyaw, tama sis Abigail, you choose the right man. Uy, tama. Talaga namang he chooses the right man. Si Kuya Bricks, ano? Talagang Ate Josephine, Ate Josie, Manuel Gonzalez, ano po? Welcome din po. Amen. Hallelujah sa ating lahat. Sabi po dito, Manuel Gonzalez, good afternoon. Sobra ang mainit daw po sa Isabela. Okay. Mag-ingat po tayong lahat. Yan po ay nararanasan sa buong bansa natin. Ano po? Mag-ingat po tayong lahat. May surge, no? Heat surge. Ano po? Diyan po ba sa kamusta pong klima sa California? Malamig. Malamig. Ayan. Okay. So ngayon po, so nakasal na kayo, nagkaanak na po kayo, nabigyan na kayo ng, yung po unang anak niyo po ay ilang taon na po ngayon? 2 years old. 2 years old. Wow. Talagang young couple. No? Kailangan marinig ito ng mga young adult. Wow, ang cute naman po. Ano ang inyong unang anak po? Lalaki, babae po? Lalaki po. Wow. Katuwa. No? Alam niyo po, when God prosper a couple and give child or children to this couple, it's really a gift of God. No? Ngayon po, kanina po narinig ko po sa inyo na maaga pa lang tinuturuan na kayo, tinitrain na po kayo ng Panginoon. Ngayon kumikita na po kayo, how do you practice this, yung sinasabi niyo po kanina na tithing? Para marinig po nila po ng ating mga ka-abangers and ka-DLS. Paano po yung practice niyo po in terms of tithing? Share niyo po sa kanila. Okay. Una-una, if ever may new business engagement kami, yung first fruit, first fruit, all ng net income, bigay lahat sa Panginoon. And then, to be followed yung tithing. Yung tithing is every 10% ng income namin. If ever kung nag-income kami na 100,000, so 10,000, diretso yun for tithes. Automatic yun. And then, sa Excel namin, automatic yun na naka-deduct na. So, naka-ledger na sa Excel, ha? Automatic na yun. And then, issue na ng cheque para ma-monitor pa rin yung flow ng business. What exercising this spiritual disciplines, no? Yung mga way of life natin sa bilang Christian. Were you able to feel the advantage to be faithful in giving, in tithes and offering? Ano pong advantages
as Christian pag po tayo ay tapat sa ating pagbibigay na inyong naranasan? Advantage ng being a faithful giver. Una-una, hindi mo yan nararanasan. Pero, you cannot see it. But for me, ang na-teach amin is tithing is a protection. Protection sa iyong resources, sa health, and ano siya, yung you honor God through yung sa share niya. And the offering is it's a multiplier. Wow. So yun yung ano. Praise God. So kung mataas yung offering, so if you want times 100, so you know Asan na na rin yung so offering? offering. Oo. So ngayon po, yung time na yun, nasa Pilipinas pa po kayo, ano po? Apa. What makes you plan to go abroad? For me, I want to support my wife to his career, to her career as into medical. Ano po ang career ni Sister Abigail? Sa medtech po. Sa Medtech. laboratory. Yes po. Okay. Si Kuya Bricks po, ano po ang inyo pong profession? Business. Ano tayo eh, versatile tayo, so I'm into talaga, automotive Oh, industry. So dito amen. dahan-dahan nag-prepare ako sa Panginoon na makastart ako na maka-establish ng buy and sell ng sasakyan. Amen. Bago niyo po ikwento yung inyong reason, no, or kasi part ng turning point ng buhay niyo yan. Isipin niyo, Yeah. meron naman kayong business sa Pilipinas, pero why you decide to go, no, abroad, no po. Sabi po ni Kuya Anthony Magkilat, no, kilala niyo po siguro to. Kasi sabi niya, I Yeah, can mentor attest din namin yan. po, mentor. Opo. Yes po. Sabi po niya, I can attest sa breakthrough ng mag-asawang ito. Amen po. Maraming salamat sa inyo pong pagte-testify ano po, sa kanilang buhay. Mary Jean Esteves de Chavez, no? Magandang hapon din po. And syempre sa ating coordinator ng Kape at Pandasal, Kuya Samuel, welcome. Okay. So sige po. Yun po yung isang ano. Kasi alam niyo po, every day is a decision day, no? Kaabangers mga ka-DLS. You have to decide whether you will obey or not to obey God. Pursue or not to pursue the purpose of the Lord. Sa inyo pong dalawa, sa inyo pong mag-asawa, no po? Naranasan niyo po yung business. Sabi niyo po kanina, yung business na nahawakan niyo po as distributor ng isang product, ng egg, ay biglang nagsarado kasi nagsarado yung supplier. So what makes you, kailan po ba nangyari to and what makes you decide that you have to go abroad? It happens yung pag-close is into January 2023. And we decided to go abroad around yung pag-close talaga, maybe April ng 2023. Pero ano pa lang yun, longing pa lang, desiring. Okay. So, ano yung mga ginawa niyo po? Na steps? Do you Starting dun sa sasakyan. oh, Syempre, na-close yung una-una, muna, yung inner man ko ang nire-ready ko. wow. Kasi, mahirap mahirap mag-adjust if nag-i-income ka ng malaki then biglang wala. Yun ang pinaka-hardest part ng inner man natin. So, parang sa akin, parang una-una hindi ko matanggap eh. Takes siguro mga 1 month bago ko natanggap yun. Ganun na How it feels, Kuya Bricks? Yung sinasabi mo. depressing. It How feels very depressing? depressing. Matutulog ka ng 10 o'clock ng gabi, magigising ka ng 12 o'clock ng madaling araw, then down to the morning. Hindi ka na makatulog. Wow. Thinking na ano yung food na ibibigay mo sa family mo sa table, yung mga bayarin niyo, how will you gonna have your everyday life? So, as a man, as a father, so, pressure yun sa atin, stress yun sa side ko. Yeah. Kasi, ano ko, then, may infant pa kami. So, yung marami kang inisip, Lord, saan nakukuha ng ganito na walang-wala ka. Biglang nawala. Parang, in an instant. And how did you... So, Sige po.
So, that time, nagkaroon ako ng ano ulit. Hindi man nagkaroon ulit, kundi more pa ba? More time sa spending time sa Panginoon. Wow. And doon ko na-appreciate yung support system ng ano ng mga co-brothers and sisters natin na let's pray for me, sa amin ni Abby. And kung si Bricks po depressing, ako naman confident ako sa Panginoon na hindi niya kami papabayaan. Kumbaga kasi yung parents ko kasi is very, yung, kumbaga ang iniisip ko, hindi nga kami pinabayaan ng parents ko kasi yung time na yun, yung wala na kami pambayad ng kuryente, ng wifi, wala na kaming madudukutan, pero yung parents namin is, andyan pa rin sila para tumulong. Sabi ko kay Bricks, mama at papa pa lang natin yun, handang tumulong. How much more si Lord na andyan palagi para sa atin. Anak niya tayo, hindi niya tayo pababayaan. Same with our baby, with our son. Sabi ko, eto anak natin to. Hindi natin to pababayaan, di ba? So, yun lang lagi kong nire-remind kay Blix na, sige lang, anak tayo ng Lord. Hindi niya tayo pababayaan. Wow. So, yun. And I'm captivated sa song ngayong Jaira sa bridge part na if he dresses a lily, he watches me over. If and if kung yung sparrow is pinapakain ng Panginoon, how much more tayo na mas love nito. Yes. Sa Jaira na bridge part. So, every time I listen to that song, so Lord, maalala ko yung era na pinagdaanan namin. Naalala niyo po yung lyrics noon, Kuya Bricks? If he dresses the lilies with beauty and splendor, how much more does he loves you? How much more does he loves you? If he watches over, yung bridge part, medyo search ko sa Google. Tama, no? Kung yun nga pong mga hayop, no po, hindi pinababayaan ng Panginoon. Yeah. Sparrow. Amen. If he dresses the lilies with beauty and splendor, how much more will he clothe me? Wow. If he watches over every sparrow, how much more does he love me? Wow. So, yun ang paano na Lord bitaw, no? Minsan nga nagkaano ko na bakit yung mga birds, grabe ang ano din ng Satan kasi minsan niya bakit ang mga birds may mga utang ba, may mga loans bang binabayaran? Naging taga loan doon, ano? Loan doon, loan dito, no? Ganun By din the way, minsan ang maisip. I want to also ask you, no, where were you able to experience, no, either nung mag-boyfriend pa lang kayo o mag-asawa na kayo, a huge amount of, debt or utang or loan sa bangko, and how you manage it? Sa akin, technically, consult. Kami yung nagpapautang. Yung parang Before, sa parents. and then to the point, yung kami naman ang nag-loan, and then nabagsak yung negosyo. So, grabe yung pressure ng yung araw-araw may sumisingil sa'yo. Left and right na call from banks. Banks and banks. Kung dati tawag sila ng tawag to offer us Credit. business credits, business loans, kasi magandang takbo ang performance. And to that point, tumatawag pa rin sila, pero Sumisingil na sila. Kasi past due na, by God's grace, then there are threats, they'll be going to the court. At may young age, minsan naisip ko, yung time may depression time, sabi ko, ilan na ba edad ko? Sabi ko, mga ganitong edad, mga nasa 40s, pero 20 plus pa tayo, pero ganito namin undergo na. Pero, blessed lang ako din kasi sa church namin, may mga kausap ako na for consultant, paano ko to gawin? Sabi ko, hindi ko man ginusto nangyari. I did not take the loan for pleasures, for material, for business. flex something, but for business expansion, sabi ko, purely clean ang desire ko. So, kaya lang ganito. So, yung mga
yun yung importante na we should be connected to our, especially sa ating mga brothers and sisters sa church kasi they can also help us with our struggles. Amen. And Mhm. hindi yung ano, they can help us solutions na in a right solutions, not yung Mhm. Amen. Amen. Mhm. Praise God, praise God. Siguro po sis, Brad, humihina po ulit yung sound. Ayan. hello. Ayan. Yan. Ayan Ayan po. po. Ayan po. Salamat po. So mga kaabangers, mga ka-DLS, na rinig natin na in the midst of adversity, husband and wife, the more kayo dapat mag-communicate, the more kayong maging mag-usap, no? And what benefit you in your relationship pag po kayo ay constant ang communication at pinag-uusapan niyo yung mga nararamdaman niyo, mga kapatid, in your life, sa inyong mga struggles. Ah, sa amin mag-asawa, Opo. oh, sa amin mag-asawa is kung pag-usapan namin yung mga go through or yung struggles namin. It's ano yung mas lalo kami nahahasa. How Mm-hmm. are we gonna hold on sa promises ng Panginoon? Mm-hmm. How are we gonna grow our faith and our total dependence sa Kanya? And Mm-hmm. ang husband and wife, how are we gonna improve namin yung teamwork namin Mm-hmm. na paano namin ma-achieve or malampasan yung struggles. Wow. It's not easy. It's Mm-hmm. not comfortable. Pero during the process time, doon mo masasabi na I'm blessed to have this kind of partner. Wow. Amen. Amen. Praise God. So, with these struggles na po, with these struggles, tapos yun nga po yung mga naging reason bakit kailangan nyo umalis. How do you process it na talagang, paano po kayo nagplano ng dalawa na, na para makarating po kung nasaan po kayo ngayon? Siguro at that time, at that point, wala kang malapitan eh. So, dapat ang income namin is higher doon sa kailangan namin. So, napag-isip si wife is, she's been here also before kasi in 2016. Mm. So, siya ang nakipag-bilin, what if punta tayo US? Mm. To mag-return ulit, to pay off debts, ganun. So, yun, doon kami naka-start, pero it's not easy because after a year pa bago na materialize yun. Then, ako naman, my passion is automotive. Ang isa ko ding way na ginawa is, nag-enroll ako ng TESDA. Wow. Kasi Talagang everyday ako. O kasi kung sabi ko, kung sa bahay lang ako, kasi that time wala akong resources. So sabi ko, kung sa bahay ako, wala na akong transaction. So So, that's I one. enroll myself sa TESDA para maging busy and to learn new skills, then preparation para Mm. magpunta. Anong course So, po sa TESDA, Kuya Bricks? automotive. Wow. NC, no? May NC yan, di po ba? Ako. NC1 pa lang ma-offer sa amin. Pero it's not bad enough naman to learn a new skills. Although may background na tayo, pero at least yun, mas na-enlighten tayo how to do the process. Amen. Nagagamit niyo po yun dyan sa ngayon? Opo. Wow, ang galing naman. Sige po. So siguro yung pong natin, yung pong pag-usapan natin ngayon. Paano kayo na proseso? Kasi mga kaabangers, mga ka-DLS, this is another prompting. Di po ba? Another another stage of their life na makikita niyo ulit yung breakthrough. Sabi ko po sa inyo, this is a series of breakthroughs eh. Ang life natin is a series of breakthrough that requires a series of decisions. Opo. So, Kuya Bricks and Sister Abby, how this happened? Opo. After po nung egg business namin, 'di ba, na-shutdown na po yung sa egg business namin. And ayun, yung time na walang-wala na rin po talaga kaming madudukutan. Pero yun nga, walang tigil yung pagdasal namin sa Panginoon. Hanggang sa si Bricks ay may So ako, siyempre,
from a car dealer, naging agent ulit. So, naglalapit ako sa mas mataas pa sa akin ng mga car dealer. So, hindi ko makalimutan na ganyan yung mga agents ko. "Oh, boss, saan yung mga sasakyan mo?" Ganun. Sabi ko, Mm. sige na, start over tayo ulit. Sabi ko, ganun. So, balik ako ulit. Kasi nag-start ako as agent-agent, Opo. pre-owned cars. So, start ako ulit benta-benta. Ganun. So, yun yung nangyari. So, para mas sustain yung everyday life namin. So, nag-income ako through commissions. Yung kaya ko siya. And then, yun nga, ikaw na mag-story. Yung paano natin, yung naging next move ng Panginoon. Ano yung next naging breakthrough natin? Um, yung time na yun is may naglapit sa'yo para bilhin yung sasakyan. Kasi akala nila is, Nagbebenta pa rin, nagbumibili pa rin siya ng sasakyan. Pero yun nga, wala kaming pera. Pero yung araw na yun, Pastor Walter, is may babae pong nag-message sa akin. Sabi niya lang is kung ano ba daw ang magandang negosyo sa Pilipinas. Pero ang sabi ko naman sa kanya, pasensya po at di namin alam anong pwede namin ma-recommend na negosyo sa'yo kasi yung negosyo niya is into beauty products po or into beauty cosmetics po yung kanya sa And other country. ayaw naman din namin sa couple, hindi kami yung, ayaw namin i-take advantage yung isang tao. Yung parang, oh, ito siguro, parang may, doon pa lang may hint ka na gano'n. So, propose ka na. So, sa amin, tama yung kay wife ko na sinabihan niya lang, we're not in line kung ano yung business niya. Pero po ay sinabi ko lang sa kanya na si husband ko po ay nagba-buy and sell ng sasakyan. Tapos that time po, on that day, the same day kung kailan siya nagtanong, yung araw naman na yun is may lumapit sa bahay namin para ibenta yung sasakyan. Pero si Bricks, walang budget. Wala akong budget at time. And then sabi ko, kung mabibili ko tong sasakyan na to, I guarantee, meron talaga profit. May profit talaga. So, ang nagdating yung client is mga 10 o'clock ng umaga. 10 o'clock down to 3 o'clock, dami akong tinatawagan ng mga tao. Nilalapitan. Hanggang yung feeling na uminit na yung phone mo, na-stop na lang ako kasi sobrang init na. Hanap ng And hanap then, na. wala talaga, walang positive outcome, walang mag-finance. Tapos sabi ko, until such time, sabi ko, nag-pray ako sa mga, Lord, this car is for me. If para sa akin to na transaction na to, give it to me. Pero if not, okay, I surrender everything. I've done my part. Ano, bahala mo. And then, suddenly, tumawag si wife sa akin. May good news siya. Tapos yung good news ko kay Bricks, sabi ko, Hearty, may taong nagtanong sa akin kung anong magandang negosyo. So yun na yun. Wala pong ilang minutes, nagtanong kaagad, humingi agad siya sa akin ng bank account and ayun, pinadalhan niya kaagad kami ng pera pambili ng sasakyan. On that day, the same day na yung may taong nag-ask kay Bricks na ibebenta yung Tumawag din sasakyan. siya sa akin before siya nagpadala. Siyempre, tanong siya ganito, anong takbo pala ng business mo? So, akin naman, out of my mind, wala akong gina-expect na, kasi friend, so syempre, nagtatanong-tanong lang. And then, na-shock na lang ako, sabi niya, okay, mag-invest ako sa inyo. Ayun. So, dun po nagsimula yung buy and selling cars namin. Sabi, galing talaga ni Lord. On time, not early, not On late. time. Yeah. Never early, never late. Always on time. Always on time. No? Sabi po, nag-comment po dito si Sister Jonaline, ano po? Sabi po dito, love that song, Bro Bricks. Siguro po yung kinanta nyo kanina. Ano po? Amen. Sabi po ni yung isang mentor nyo po. Pastor din po ba siya? Si Pastor Anthony Magkilat? Papa. Oh, Pastor Anthony. Connected siya sa CBN Asia. Siya po yung head ng CBN Asia sa General Santos City. Wow. Wow. Ang galing naman. Pastor Anthony Magkilat, welcome po and salamat at nakapanood po tayo dito sa ating platform. Sabi po niya sa inyo, the Lord has been your constant companion during those days, Team Abrix. Thank you for not giving up. Wow, praise God. Amen. 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 Ano po masasabi niyo kay kay Pastor Anthony, mapatid? Anong impact Kuya po ba? bro, thank you. Oh. How it Kuya happens. bro. Ano po?
Sorry? Anong impact ba yung nadala niya sa atin? Kwento nyo lang po sa amin. Ni Pastor Si, ni Magkilan. No, pwede niyo po okay. bang makwento how kasi sabi niya nakita niya yung ano niyo pinagdaanan niyo and thank you for not giving up. Ano pong ibig niya sabihin do? Thank you kay Kuya Bro. Kuya Bro, ang tawag ko sa kanya. Kasi, i-witness how yung nangyari sa amin. Stress mo. Pero, uh, they are our support group. Sila yung leader namin. Mhm. Let's say cell group in other churches, they call it cell. Siya yung leader namin. Thank you sa yung listening sa Amen. leader, yung listen sa amin and praying na sabi nga, encouraging us na, bro, it's just temporary. I'm excited what ano yung gagawin ng Panginoon sa inyo in the future. Wow. Because God will not give you a test that you cannot overcome, na God is preparing you for a better. And true So, enough. it takes us courage, yeah. Okay, may something si Lord in the future that will be benefits atin. Amen. Yeah. Sabi nga sa Jeremiah, di ba? I know my plans, no? I know my plans for you. Yeah. Not to harm you, but to give you a future. No, nag-share po ng verse dito si Kuya Samuel. Ano po? Sabi ni Kuya Samuel sinare niya po yung Philippians 4:19. Sabi po dito, "For my God will supply all my needs according to His riches in glory by our Lord Jesus Christ, our God provider." Hallelujah. Thank you, Kuya Samuel. Ano po? Meron po dito si Kuya Crispin. Sabi niya dito, basta si Lord gumalaw sa buhay mo, hindi ka po magkukulang. Amen. Po. Salamat, Kuya Crispin. Amen. Po. Welcome, Ate Mini Strada. Ate Kasing. Po. Sabi ni, regarding sa mga utang-utang, sabi ni Sister Jonaline, siya po ay, ah, sila po mag-asawa nandyan sa US din po. Pero ang mga anak po nila dito po sa church, nag-church sa Parañaque. Ano po. Ang anak kong si Shekinah, 1 year old, galit sa akin kasi nautang kami sa Bombay. Di siya dali samba. Sorry. Ayan, medyo mahaba. Di siya ma-express yung galit niya sa akin, kaya pagdadaan na ang Bombay, talaga ako sisigaw sa Bombay. Binubuking na nagtatago ako. Masarap lang alalahanin ang kabutihan ng Lord sa mga anak niya at kami ay pinalaya. So, nakadumaan din Amen. po sila sa mga ganyan na sitwasyon. Actually, karamihan po talaga sa atin, before there is blessing, there should be first breakthrough. No? You'll never experience. Kung ayaw natin ng breakthrough, don't expect blessings, mga kapatid. Di po? Nakakatuwa po ang inyong istorya. So, fast forward po, moving forward po tayo. No? Were you able to have challenges nung inaayos niyo po yung papers niyo going to where you are right now? Yun po, sa finances namin kasi syempre mahal po yung plane ticket natin papuntang Hmm. Amerika. Yung sa plane ticket po namin is 1 a.m. Napaihi lang po ako nun that time. And then, sa visa. So, na-bless lang din kami. Iba talaga pag will ng Panginoon na kung saan kanya ipupunta. Kasi, like Jonah, kung gusto niya dito ka talaga. Hmm. So, that time, wala pa nangyari yung best. Pa yun. So, ang laman ng bangko namin is 300 pesos lang. Ang laki masyado, Brad. Ang laki masyado. Laki masyado. So, kulang pa pang Naku maintain. kaayo bay. Naku, ay. 300 pesos. 300 pesos. So, what Pero, next? pero by God's grace, approved mabait yung nasa namin, Yung immigration nag-interview officer. po sa inyo. Grabe, no? Opo. Di po ba isa sa mga requirements yan pagka may visa, kayo, di ba? Oo. May Pero interview. praise God kasi
yun, sabi ko, pag ito, hinanapan kami ng passbook or ano talaga, alam ko na ang mangyayari, pero that time, wala siyang hiningi. Amen. Grabe, no? God talaga, no? May sasabihin ka. Mysterious ways. Sabi, sige Yeah. po, sige po, si Sir, Bali, fast forward po natin dun sa yung God of Breakthrough talaga. Ito talaga yung isa sa pinaka malaking miracle na wow, nasabi ko is sige po. yung madaling araw po, 1 a.m., nagising lang po ako para umihi. And then, while checking on my phone po, may nag-message po sa akin, a friend of mine, pero hindi niya po alam yung mga plano namin na magpapa-Amerika or magte-take ng exam for US Opo. MedTech. Napatanong lang po siya sa akin kung kamusta raw po kami pong mag-asawa. And sinabi ko lang po na okay naman, ito, nag-iipon para sa ganito, may pinag-pray kami na yung mga plano namin sa buhay. And then hanggang sa naabot sa punto na sabi niya, may kailangan ba kayo? Tapos sabi ko, wala naman, parang ganun. Hanggang sa nasabi niya lang na magpapahiram daw siya ng pera sa amin pang plane ticket. And then, yun na, nagsabi Wow. kaagad siya sa akin na, sabi ko, hindi naman ako nangungutang. Sabi ko, ba't kailangan mong magbigay ng pera sa amin? Tapos sabi niya lang na, actually, itong taon na po ito ay hindi po siya ganun same with our faith na may Panginoon talaga. Yun lang na parang neutral lang siya pero wala siya yung mga discernment. Pero nasabi niya po sa akin that moment at 1 a.m. sabi niya, nag-speak sa akin si Lord na Wow. bibigyan kita ng pera. Pamasahe po papuntang US. So, that time po, naghingi po siya ng bank details ko and nagpadala po kaagad siya ng pera. Itong taon na po na ito ay magkaiba dun sa unang Yeah. nag-abot sa akin ng mag-invest ng negosyo. So, Mm. pinagpala po talaga kami ng Panginoon kasi may mga tao po siyang ginamit Yeah. para po kami makaahon din. Amen. At yun po yung ginamit namin papunta dito sa US. Amen. So, deep down, as Christian, how do you see these things happening to you? How do you accept these things happening to you? Does it have a hard message or a big message to you that I'm here? The God you believe in is here. Yes, meron talaga. And Kasi, I believe, kasi before, I'm praying na during my distressing time, sabi ko, Lord, is miracles exist? Nag-exist pa ba ito sa panahon mo? Sabi ko, hahayaan nyo kami na sana ano din namin, ma-experience din namin. So, yung sa mga nangyayari namin, I believe it's a miracle. Amen. And because yung timing, yung mga nangyayari, yung 1 a.m., hindi nakakatulog, tapos biglang mag-chat sa'yo. Kailangan nyo ng pera. Na without asking, Amen. without making a business proposal, biglang tatawag sa iyo. Ganun. So ito, Lord, miracles exist talaga. So, yun ang sa akin na yung message na ano namin na ang Panginoon natin is buhay. Yeah. He's alive. We He's can, able. sometimes we don't, sa aking na experience, parang sabi ko, Lord, ma-question ka rin, Lord, exist ka ba talaga? Do you hear us? Ganun. Pero, yes, He really exists. He knows what we are, kung ano yung ginapagdadaanan natin. And my, yun, because parang sa akin, because you've been faithful in your giving. So, this is it. Yung desire. Nakamute po kayo. Amen. 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 So, mga kaabangers, mga kadiedas, this is where faith lies. Ito yung kahalagahan na pag crunch time ng buhay natin. Ito yung ano eh, nararamdaman ko po yung ano nyo, yung binanggit nyo kanina na
na, Lord, totoo pa ba ang milagro ngayon? Totoo pa ba yung miracles ngayon? Pero salamat, ibinigay ng Panginoon sa atin yung pagtitiwala for us to have a breakthrough. Amen. Salamat sa Diyos. Sabi po dito ng ating mga kaabangers, alam niyo po, actually yung pong nangyayari sa inyo, I believe nangyayari din po yan sa iba eh. Opo. The only thing that matters right now, mga kaabangers, mga ka-DLS, is that when you are in that situation, walang wisest decision for us to have a breakthrough kundi magtiwala talaga sa atin. Yeah. It's no longer us calling the shots. But God wants to see your heart, our heart, na po, kung nakakapit pa rin ba yung ating pananampalataya sa Kanya o gusto mo nang gumawa ng paraan sa sarili mo. Diba? Kasi tingnan niyo po, somebody offers you to buy for a ticket, somebody offers you to start a business, diba? Yeah. Somebody offers you Out to, of nowhere. out of nowhere na hindi niyo naman sila, ini-initiate ang communication. O ito, bayaran mo muna yung sasakyan. Di ba? Parang gano'n. These are things, no, na it won't just happen kung walang connectivity, kung walang communion sa Panginoon. Ano? Sabi ni Kuya Samuel, nalubog ako sa utang, wala na akong maibayad. Pressures para sa akin every end of the month. Nang marinig ko ang advice sa DLS, si Pastor Pogi, si ano yun, at si Pastor Papi Pogi, ano po yan? Pastor po siya sa Abu Dhabi, no po. Na don't hold on to the material things. Kaya right away, binenta ko ang pickup truck and I pay my debts. Now, I can sleep. Without thinking of the due date, yung po yung mga due date, at the end of the month, I'm free of them. Hallelujah. Palain ka, Kuya Samuel. Totoo yun, no? Ano? Bakit mo ikikip ang isang bagay na hindi nagbibigay sa iyo ng income kundi liability lang, no? Siguro para ma-share din natin ano. It's very simple. If it's an asset, it gives money into your pocket. If it's a liability, it takes away money from your pocket. So pag ang isang bagay takes away money from your pocket, you have to think very fast kung ito ba ikikip mo o hindi. Sa case ni Kuya Samuel, he made the right decision. Kung pinapressure na ako nito every month, hindi na ako makatulog, unhealthy na sa akin. Di ba? Nakakatuwa, ano po, ang kanila. Oh, ate, Kuya Bricks, Sister Abby, basahin ko lang po ito. No? From Australia, no po, si Kuya Jovencio Aguilar, sabi niya po, allergic ako dyan sa credit. Dami ng offer card sa akin, I decline. So, ito pa yung isa. If you can live without a credit card, mas maganda. Ako, I honestly, I can tell you, I don't have credit card. Hindi ako nagme-maintain ng credit card. Okay? Si Kuya Bonnie, no? El Capitan, Bonifacio Socias, no? Dati po, siya po yung retired naman na captain, no, sa barko. Good afternoon, no po. No? Remember, nothing is impossible with God if you believe. Amen? Amen? So, welcome din po natin si Pastor Gideon Coroza. Welcome po sa DLS, Pastor Gideon. No? Amen? Sabi po dito ulit ni Kuya Bonnie, no? Yes, relate ako dyan dahil nangyari sa amin yan ni Rose. No? Yung pong magkaroon ng utang. Sabi po ni Esmeralda Tamayo, Philippians 4:19. Ayan, ito binanggit din to kanina ni Kuya Samuel. Ano po? Okay, welcome Kuya Richard Nelialga. Welcome po. No? Ang kulit talaga nito mag-comment. No? Imported ba ang guest? No? Nasa ano sila ngayon? Sa California sila ngayon. No? Amen. So, sabi pa, ito pahabol ni Kuya Jovencio, when God moves, everything is possible. Just let Him drive your life. Amen. Ano po? So, ngayon po mga kapatid, bottom line po, na po sa inyo pong naranasan.
Ano po yung malaking lesson sa buhay nyo through this series of breakthroughs in your life? And ano po yung masasabi nyo na encouragement sa atin pong manonood, mga kaabangers and mga ka-DLS? So from our experiences, so ang mabigay ko na ang lesson talaga is hold on talaga sa Panginoon because He is more than able Amen. to do impossible things. You cannot limit God. Mm-hmm. And then in terms of giving, Honor. honor Him talaga. Nandyan Wow. talaga yung portion niya, yung tithes. Because yun nga, ang Lord, ang tinitingnan niya yung heart. Mm. Yung heart talaga yung tinitingnan niya. So I'm not saying ano talaga ako, pero yun, yung yung sa honor pa lang yung sabi nga na obedience is better than sacrifice. Obedience Tsaka, is better than sacrifice. Amen. Sige po, ate. yun, abide tayo always sa Panginoon. Kasi, iba ang connection kapag nakakonect tayo sa Panginoon. Ayun. Amen. Amen. Yung pong isa nating And leader. then, Sige po, kuya. Sige po. God is able to restore more than Um, what you have left. Amen. Yeah, if ever you're experiencing down times, it's a preparation doon para sa ano mo, sa in the future. And walang shortcut, but you can make it shorten. Paano maging shorten? That is, hold on and surrender everything sa Panginoon para mas madali mong maintindihan yung lesson. Always seek, Lord, what lesson, anong gusto mong lesson na ipaano sa amin? Anong gusto mong matutunan namin sa situation na to? Yun yung isi-seek mo. Not the solution, but ano yung lesson na gusto niyang i-teach sa heart Amen. as a Christian. Praise God. So mga ka-abangers, ano po? Woo! Ito, ang daming comment. Sabi po ni Ate Rosalinda Ramiscal, don't worry, you will be soon to be a pastor. Iba pala ito. Ah, hallelujah. Sabi po dito, nasa California po kayo. Wow, see you po. Hub of Christ, California. Kasi sila Kuya Samuel Ciruela po ay magmamigrate po sila dyan. Ano po sila ng kanyang anak. Nandyan po sila. Anytime po sila ipapunta na dyan. Nag-aantay na lamang po ng tawag. Hallelujah. Amen. Praise God. So mga kaabangers, po, see you daw po. Mga kaabangers, mga ka-DLS. Ano po? Ang Panginoon natin talagang tapat eh. Through series of breakthroughs. Doon po sa series of breakthroughs na naranasan nyo, ano yung common factor? Why God? Tingin nyo, sa sarili nyo po, sa inyong conviction, bakit po kayo pinalampas ng Panginoon? Why God allowed you to break through? Ano po yung meron? What's in heart sa inyo pong mga heart? Siguro sa akin is to less of me and more of Him. Hallelujah. Amen. And yun yung ano, God is ginatrim din tayo ng Panginoon. He is shaping us, molding us, so that if blessing will come, hindi tayo masisira ng blessing. What do you mean po? Preparation. Fix by hindi tayo masisira ng blessings. Kasi if ever God, if He will not trim us, He will not, yung i-prepare tayo. Baka kasi yung blessing, if ever, sample nun, kung we will not undergo through that, so may tendency na maging proud na tayo. Ang credits is nasa ating self, wala na sa Panginoon. So, sometimes God allow us, always ginapaalala niya, oops, cannot do it alone. Dahil yan sa akin. So, yun yung mga isang mga all credits to the Lord.
and for His glory. Sabi po nung isa nating sabi po ni Sister Jonalyn, maraming pagsubok tayong nararanasan para meron tayong ipatotoo sa mga unbelievers at maipagmalaki natin na kumilos siya sa panahong kailangan natin siya. He is our Jehovah Jireh. Hallelujah. Amen. Yeah. Tsaka, isa pong ma-share ko is, yung buhay namin mag-asawa since birth po is, kumbaga, wala kaming testimony, wala kaming test. Kasi nga, lumaki kami ng may Panginoon, marangya, parang kumbaga comfortable life. Ano yung magiging testimony namin sa ibang tao kung hindi kami nakadaan mismo sa test? Kumbaga, our mess became into a message and our test became a testimony. So, ayun, nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil nakapag nadaanan namin at nalagpasan namin yung mga pagsubok. At ayun, naging testimony kami sa ibang tao. Grabe. Ngayon po, na nandiyan na po kayo, kamusta po yung how you are being blessed? Kamusta po yung inyong present life? Ano po? Para malaman po ng ating For our present life, syempre, it's like a new environment, new culture. Pero nagpapasalamat pa rin sa Panginoon kasi may ginagamit siyang tao naman ibang tao naman mag-assist dito sa amin, mag-accommodate, and yung tutulungan kami sa the way how life works here in California, ganun. We're so blessed to that man. And also, kay Tito Joey, dahil nakilala namin siya, may kasama kami lumaban dito sa aming mga assignment. Kumbaga, ito yung place of assignment namin eh. Marketplace. Mission hindi lang trabaho at maghanap ng pera, pero may mission talaga kami na praise God. Yung assignment talaga namin dito sa to spread the love of Christ. Amen. Okay, so ano lang po, konting appreciation sa ating pong Kuya Joey. Kuya Joey po ay, sa mga nakakarinig po ngayon, siya po ay member natin sa The Hub of Christ Parañaque. At siya po ay nag-work ngayon dyan po kasama po nila Kuya Bricks tsaka nila Ate Abby. And alam niyo po ang nakakatuwang bagay kay Kuya Joey Caico is that hindi pa po siya talaga ganun sabi nating kalakas ang loob before na maghayag ng salita. Pero nung siya'y nakarating dyan, God empowered him. Nakita namin kung paano po siya ginagamit dyan sa ibang bansa. No po, at sabi, isa nga po, para alam nyo rin po, si Kuya Joey Caico po ang nakapag-imbita sa inyo. Tama po ba? Yes po. Salamat po sa inyong pagtugon. Dahil marami po ang na-bless sa araw na ito. Po, it's really more of God, more of Jesus, and less of us. Amen. So, nandiyan po ba si Kuya Joey? Sa loob po yata. Tulog na. Sige na po. Sige na po. No? So, salamat po sa inyong mga buhay. Maraming salamat sa inyong mga buhay. No? At meron po ba kayong nais sabihin natin parting words o meron po kayong nais sabihin sa ating po mga taga-subaybay, mga kaabangers, mga ka-DLS about having a life of breakthrough, no? Coming from God. So to our viewers, abangers, mga ka-DLS, ang short message lang namin is God is not finished sa buhay natin. God is not yet finished. So, hold on, surrender everything sa Panginoon. He will guide you and He will direct you. And He will give you the ability to produce wealth. And of course, if we seek Him first, everything will just follow. And always remember na our mission sa ating mga Christians na born again na material things, hindi yan siya. All material things will fade away in an instant. Kung may mansion ka, you will not know. Pwede yan masunog. If may car ka, you will not know. Masira yan, manlakaw. But always remember your value. What's your value is you have Christ in your life. Yun din pala yung isang sa akin naranasan ko. Kahit
nakadrive ka ng magarang sasakyan, kahit nag-tricycle ka na lang, kahit nag-pedicab ka na lang. But if you know you have Christ in your life, you know He's more than enough. So always remember our value is we have Christ in us. So whatever life, anong mangyari sa atin, we can overcome it because we have Jesus Christ, our living Lord and Savior. Amen. Si Ate Abby po, baka meron po siyang gustong sabihin. Ang gusto ko lang pong masabi is yung ma-share ko po yung verse sa 1 Corinthians 2:9 na no eye has seen, no ear has heard, no mind can conceive what God has prepared for those who love Him. So, let's honor God. Let's love God with all our hearts. Doon po yung papasok lahat, yung giving, honoring our parents, honoring our pastors, lahat po. And everything will just follow. Yeah. Ayun po. Okay. Hallelujah. No? Muli, mga kaabangers, mga ka-DLS, ano po, we are blessed this afternoon. No? We witnessed series of breakthroughs sa buhay ng mag-asawang ito. They started as business partners, I'm sure as church mates, as friends, as business partners. And through this relationship, na-maintain nila yung purity ng relationship and they become a husband and wife, they become a family. Now, they are being blessed of God na nandyan sila sa bagong venture nila sa California. And kung makikita niyo po yung kanilang series of breakthroughs, may one common factor. They let God works in their life. Hinayaan nilang kumilos ang Panginoon, ang banal na Espiritu sa kanilang buhay. At ito rin po yung encouragement ko sa inyong lahat, sa ating lahat. Ano po? Sabi sa John 15:5, I am the true vine. Di po ba? Kayo yung mga sanga. Pag daw po tayo nawala dun sa totoong puno, nawala ang pagkakahugpong natin, na tayo napahiwalay dun sa true vine, sabi, you can do nothing. Amen? And we can see these things right in our very eye at this actual moment na ang Diyos na pinanampalataya natin at ang Diyos na pinanampalataya nila Kuya Bricks at nila Ate Abigail ay ang Diyos na tapat na pinanampalataya natin. He didn't leave them nor forsake them. Ganun din po. Kung ginagawa niya po sa mga anak na tapat yan. Sabi, di ba? Sabi ni David sa Psalms, sabi ni David, mula nang ako'y bata at ngayong ang buhok ko ay gray na. Sabi niya, wala akong nakita na naglingkod ng tapat sa Diyos na kanyang pinabayaan at hinayaang mamalimos. Kaya nga po, kapatid, let us keep our faith. Let us keep our faith. Opo? Sabi po sa Hebrews 11:1 yan. Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. No? Nakakatuwa po na yung naging pundasyon ng kanilang magulang sa kanilang mga buhay ay hindi po na-thwart, no? Hindi po nagpabali-bali yung buhay nila. They live it correctly. Hindi po nasayang yung no labor in vain sa mga magulang nila dahil sila pinalaki na may pananampalataya na sa Diyos. Hindi na nila kailangan maranasan yung napahiwalay sa Diyos, no? Naging lost son, naging lost sheep, but they were able to maintain this faith. And this is what really makes them break through in every challenges they have in their lives. No po? So sa buhay niyo po, Kuya Bricks and Ate Abigail Lou, no po? Maraming salamat po na pumayag po kayo, no po, na ma-interview, ma-open up ang inyo pong testimony. And I believe, no po, ang pagkakataon na ito, maraming tao po ang na-bless. Maraming tao ang nabuksan, ang naibsan yung mga alalahanin, na maiisip po ng ibang nakapakinig, hindi lang pala ako may gantong sitwasyon. At tanging ang Panginoon ng solusyon kung sakali mang meron ako na gantong sitwasyon. Amen? Sige po mga kaabangers, salamat po. Salamat sa ating pakikinig muli. Bago tayo magtapos sa ating segment sa hapong ito, nais po namin ipanalangin po kayo. And hihingi din po kami ng panalangin for the
continuous empowerment sa ating pong platform. Ano po? Kayo na lang po muna mag-pray. Pag-pray nyo lang po yung ating platform, DLS, and mga nakapakinig po sa inyo. Pag-pray po natin sila. And then later, pagkatapos nyo po mag-pray, ako po mag-pray para sa inyo. Amen. Sige po, let's pray. Let us pray. So, Heavenly Father God, thank you for this wonderful evening, sa opportunity na mag-share ng message nyo, to share what you have done sa aming buhay, kung gaano nyo kami pinatayo ulit sa aming pagbagsak. Panginoon, I'm praying that this platform, DLS, will be a platform of knowing Christ as their personal Lord and Savior, encourage fellow brethren, Christians, how to have a life how to have a living life na kasama ka pa rin to journey sa buhay, and how to, Panginoon, i-bless nito na it will become maximize talaga yung ito na platform through worldwide, mas maging marami pang viewers, listeners na every time before they will launch, mag-live yung yung video, mas excited yung maraming nag-aabang talaga. God, I'm praying, Lord, bless their resources. I-bless nyo din, Lord, yung mga tao nito na mga behind the scenes, at yung mga sa front. Lord, I'm declaring blessing and prosperity, God, and yung mas marami pa silang ma-reach out nito na ministry, Panginoon. This we ask you, God, in Jesus' name. Amen. Father God, thank you for your servant this afternoon na amin pong na-interview. We believe, Lord, you sent them in order for many people to hear their testimonies. And for us to see once more, to be reminded and confirm and reaffirm in our hearts and in our mind that you are truly a faithful God in our lives. This afternoon, O Lord, we pray that you continuously guide them, continuously empower, strengthen them in spirit and in truth, O Lord. That you bless all things their hands will prosper. Pangalagaan niyo po, Panginoon, ang pamilyang ito, na patuloy mo pong magamit sa iyong kaharian continuously to be an inspiration and guide sa mga susunod na henerasyon. Lord, I pray sa lahat din po ng nakapakinig sa iyong programang ito sa Daily Life Sharing, that you will continuously to search and cleanse us, equip us, strengthen us, Lord, na sa bawat araw na amin pong naririnig ng mga testimonya ng mga bagong buhay, mga binagong buhay, Panginoon, bunga ng iyong pagmamahal at iyong mga pangako. Lord, bless them, bless them. And we pray, Panginoon, na sa hapong ito, kailangan po ang patuloy, Panginoon, na mapapurihan. Taas na papuri, Panginoon, in the mighty name of Jesus Christ. And I say, Amen and Amen. 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 Muli, marami pong salamat sa inyong mga buhay, mga kapatid, no? Kuya Bricks and Abby. Salamat po. Okay. So, God bless po. God bless po. God bless. Amen.